Hindi kontaminado ng nakalalasong kemikal ang tubig sa Subic Bay. Base po yan sa report ng Ecology Department ng SBMA o ng Subic Bay Metropolitan Authority kaugnay ng di manoy pagtatapon ng domestic waste sa dagat ng US Navy contractor na Glenn Defense Marine Asia. Gayunman, patuloy pa rin daw iimbestigahan ang naturang contractor. May report si Julio Segovia. Wala raw ebidensyang magpapatunay na kontaminado ng toxic, oily o sewage waste ang Subic Bay. Ibig sabihin, hindi hazardous o nakalalason ng tubig sa baybayin nito. Base yan sa report ng Ecology Department ng Subic Bay Metropolitan Authority sa ipinatawag na special board meeting kahapon. Kasunod ng mga aligasyong nagtapon ng ng hazardous waste sa Subic Bay ang US Navy contractor na Glenn Defense Marine Asia. Lumalabas din sa paunang investigasyon ng SBMA na sa high seas o 17 milyang layo mula sa pangpang itinapon ng domestic wastewater ng tanker vessel. Lampas kung tutusin sa 12 miles offshore na itinatakda ng Marine Pollution International Regulation. It appears that the allegations in terms of the oily waste and the sewage were disposed of properly. Pero sa panayam ng media sa pamunuan ng SBMA nitong Biyernes, We tested the samples there. We had it tested by Subic Water. And of course, the sewage showed very high levels of toxicity. Then there were allegations that it was being dumped in Subic Bay. paglilinaw ni SBMA Chairman Roberto Garcia, tubig mula sa barge ng tanker vessel ang tinutukoy niya na may mataas na toxicity level. Pero ang mismong tubig sa baybayin ng Subic, wala raw anumang nakalalasong kemikal. Yung test na nire-refer ko about the high toxicity was the samples that were taken doon sa barge. Okay. So siyempre, yung sa sewage, mataas talaga ang levels na kasi concentrated yun eh. And according to our call, it's not treated. Ang Subic Water na nagsagawa ng lab test, pinaninindigan ng naunan nilang pahayag. Hindi raw conclusive kung toxico hindi ang resulta ng test. Lalo't hanggang domestic waste lang tulad ng dumi ng tao o tubig mula sa banyo ang kaya nilang suriin. Pero sa findings nila, delikado pa rin daw ito. Kaya ang ilang negosyante sa Subic Bay, nangangamba pa rin sa epekto ng balitang ito sa turismo. For swimmers and for people who come and enjoy Subic Bay and enjoy the water sport activities within Subic Bay, we want them to know that it's not a hazardous place to swim. Ang Subic Bay Freeport Chamber for Health and Environment Conservation, iba ang basa sa pahayag ng SBMA na walang ebidensyang magpapatunay na nagtapon ng nakalalasong kemikal ang US contractor. Ibig sabihin off the hook na itong Glenn Marine Defense. Wala na siyang pananagutan. Gusto namin itanong yun sa SBMA, kay Chairman particularly, kung pagbabasehan natin tong highly toxic content ng tubig, Subic is slowly dying. Gusto namin nang walang takot sabihin kasi kung masasabi namin to at matatanggap, magkakaroon ng kalunasan. Bagaman napatunayang hindi nagtapon ng toxic waste sa baybayin ng Subic ang Glenn Defense Marine Asia noong isang buwan, hindi pa rin daw itulusot at patuloy na iimbestigahan. I just want to be assured that all of the previous waste collection efforts were conducted that way. Julio Segovia, GMA News.